Hi, I am Angelica Alonso and this is my presentation. Sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano nga ba kinukompute ang individual tax due based on compensation income. Ano nga ba ang tax due? Ang tax due ay halagang kailangang bayaran ng isang taxpayer sa gobyerno matapos may sagawaan lahat ng kalkulasyon, deduction at credit sa kanyang buwis. Meron tayong dalawang income tax table under Triangle, Part 1 and Part 2. Sa Part 1, applicable from year 2018 to 2022. Sa Part 2 naman, applicable from year 2023 onwards. So, ang gagamitin natin na table ay Part 2. Halimbawa, meron tayong total compensation income na 480,000 and 30-month pay and other benefits sa 35,000. Para naman makuha natin ang gross income, ipagpa-plus lang natin ang total compensation income and 30-month pay and other benefits na 35,000. So, makukuha natin ang 515,000 na gross income. So, meron tayong less total statutory income na 30,000 and non-taxable income na 35,000. In total, ang less natin ay 65,000. Ang total statutory income natin ay ang SSS, Pag-ibig, and PhilHealth, while ang non-taxable income naman natin ay ang 13-month pay and other benefits natin dahil siya ay non-taxable income dahil siya ay below 90,000. Para naman makuha natin ang net taxable income, ipagmaminus natin ang gross income na 515,000 at ang total less na 65,000. Ang makuha natin na net taxable income ay 450,000. Para naman makuha natin ang tax due, gagamitin natin ang income tax table under Train Law Part 2. Ang gagamitin natin dito ay bracket number 3 dahil siya ay above 400,000. Ima-minus lang natin ang net taxable income natin sa 400,000 to times sa 20%, ipa-plus sa 22,500.